Colleen Garcia, hindi daw di umano laging maganda. It's because I am human. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Ibinahagi ng aktres at celebrity mom na si Colleen Garcia ang magkaibang larawan niya sa social media. Ang naturang mga larawan ay nagpapakita ng dalawang magkaibang side niya na hindi madalas makita ng madlang people. Sa unang larawan ay makikita ang inaakala ng mga tao na normal niyang itsura kapag nasa bahay. Ngunit ang pangalawa ay tunay niyang pisikal na itsura na hindi niya madalas ipakita sa social media. I look sick, I look pale, I look depressed. My hair's a crazy mess, especially in this insane hate. No, it's not cause of bisyo. It's not cause of unbearable stress or marital problems or depression. It's because I am human, we all are. I break out, I get tired. I'm getting older every day, saad pa ni Colleen. Aniya, anyone can bash, judge, speculate, or we can lessen that and make it safer for people to be unapologetically authentic. Because no one should ever have to feel like they need to put on a mask just to be accepted. Dito ay nasabi ni Colleen ang realidad ukol sa mundong kinabibilangan, ang showbiz at ang double standards ng mga tao sa mga kilalang personalidad. Showbiz is a switch we turn on until we get to shed the makeup, the hair extensions, and the pretensions and just be. We complain about how everything on social media is so fake and filtered, and then in the same breath, we bash what's really when we feel like it's not pretty enough for us. At sa kabilang banda, Tony Fowler, Vince Flores, hiwalay na nga ba? Truly nga kaya ang chikan na hiwalay na di umano ang social media couple na sina Tony Fowler at Vince Flores. Ito ang naging hinuna ng mga madlang people dahil sa naging cryptic post ng vlogger na nakashare rin sa kanyang Instagram stories. Tila ipinapahiwatig kasi ni Tony na break na sila ng boyfriend at ama ng kanyang kasalukuyang ipinagbubuntis. Bukod pa rito, mayroon ring Facebook post si Tony kung saan sinasabi niya na mas madali ang ma-fall sa isang tao kaysa manatiling magmahal. It's easier to fall in love than to stay in love blocked, say pa niya. Sa nakalipas niyang Facebook Live kung saan namimigay siya ng pera sa kanyang mga followers at sinabi nitong break sila ni Tito Vince. Anong dahilan? Napupuno rin daw si Tony. Samantala, sinabi naman ng vlogger sa kanyang mga followers na huwag mawawala ng pag-asa sa buhay. Laging masaya at dapat magdasal. Maikli lang naman ang naging post ni Tito Vince sa kanyang social media account. Kesera-sera. Sabi nito kung hindi naman niya tinutukoy kung tungkol ba sa kanilang relasyon ang post na iyon. At habang sa kabilang banda naman, Laren May Bautista ibinandera ang birthday celebration ni Richie Rivero. Ipinasilip ng beauty queen politician na si Laren May Bautista ang advanced birthday celebration ng kanyang basketballistang jowa na si Richie Rivero sa kanyang Instagram stories at ibinahagi niya ang video na kuha mula sa nagaganap na celebration ng kasintahan. Hindi po talaga nangiti yan, ganyan nga yan. Advance happy 31st-5 pabirong pagbati ni Laren kay Richie. Meron rin video clip na ibinahagi si Laren kung saan makikitang kumakanta sa karaoke ang basketballista. Matatanda ang una ring na entrega ang dalawa noong Mayo kung saan nakita sila na magkasama. Ito ay ang mga panahong nag-iisip pa ang mga netizens kung hiwalay na nga ba sina Richie at kapamilya actress na si Andrea Brillantes. June 2023, nang kumpirmahin naman ni Richie na hiwalay na sila ng aktres. October 2023 naman, nang aminin na finally ni Richie ang real score sa pagitan nila ng beauty queen politician. Matatanda ang nitong February 2024 lang nang mag-guest sila Laren at Richie sa Fast Talk with Boy Abunda, kung saan inamin ng mga ito kung paano nagsimula ang kanilang pagkakamabutihan. Nag-start talaga Tito Boy during the feeding program, yun talaga. Doon ko siya nakita in person, nakausap din lahat pa ni Laren. Pagpapatuloy niya pa. Yung pumunta siya doon to help our community and to have a very meaningful birthday celebration para doon sa mga bata and doon sa tao po sa Los Baños. It was really different kasi hindi naman po lahat ganun yung ginagawa. Saad pa ni Laren. At sa kabilang balita naman,
Laren Bautista proud kay Richie Rivero. From your nanay, tita, and ate all in one. Super proud ng beauty queen politician na si Laren May Bautista ang panibagong achievement na nakamit ng kanyang jowang si Richie Rivero. Nitong Martes, ibinandera ng Laguna Councilor ang kanilang larawan, pati na rin ang video ni Richie habang naglalaro ito ng kanyang kauna-unahang PBA All-Star Game bilang rookie. Sa kabilang ng sobrang pagka-proud ni Laren sa kanyang jowa ay hindi rin ito pinalampas ang hindi mamatay-matay na issue ukol sa kanilang age gap. Tila sinakyan na nga lang niya ang patuloy na sinasabi ng bashers nila dahil mas matanda siya ng 5 taon sa basketballista. Congratulations on your first PBA All-Star Game, my love, Richie Rivero. You being the only rookie who played during the All-Star Game was something else. We are so proud of you. Kiss and heart emoji. Saad pa ni Laren. Pabirong hirit pa niya. From your nanay, tita, and ate all in one. Laughing emoji. Matatanda ang nauna ng natalakay ang age gap ni Laren, 30 at Richie 25, nang mag-guest sila sa Fast Talk with Tito Boy Abunda noong February 16, 2024. Anila, kahit na 5 years ang agwat nila ay hindi naman ito naging balakid sa kanilang pag-iibigan. Sobrang nagkakaintindihan din naman kami. Ang level of maturity ni Richie, parang sabi ko nga, parang mas mature pa siya sa akin, pero ako yung mas matanda, pagpapaliwanag pa ni Laren. Pagpapatuloy pa niya, natatawa lang ako minsan kasi kapag sinasabi nilang tita daw po ako ni Richie, sabi ko, ate lang, ani pa ni Laren. At habang sa kabilang balita naman, Kyla Estrada earns praises for Can't Buy Me Love acting. Walang mapagsiglan ang saya at pasasalamat ng kapamilya aktres na si Kyla Estrada sa walang tigil na papuring natatanggap niya mula sa netizens at tele-viewers ng Can't Buy Me Love mula noong Lunes, May 6, 2024 hanggang ngayon Miyerkules, May 8. Patuloy na usap-usapan sa social media ang intense at nakakaantig na pagganap ni Kyla bilang bitina sa ABS-CBN Prime time series na pinagbibidahan ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Sa episode ng Can't Buy Me Love noong May 6, nabunyag kung sino ang pumatay sa biological mother ni Caroline, Bel Mariano, na si Divine or Shaina Magdayaw na siyang pinagsimula ng gulo sa pamilya Chu. Ito ay walang iba kundi ang half-sister ni Caroline na si Bettina Chu or Kyla Estrada. Natuklasan ding si Bettina ang nag-utos na patayin si Mang Ibe o Cres Villanueva, ang ina ni Bingo, Donnie Pangilinan na si Annie Ena Raimondo, dahil sa paghahadlang nito sa kanyang mga plano. Sa pagkabunyag ng katotohanan, kinompronta si Bettina ng kanyang pamilya, amang si Wilson or Wilson Tiago, inang si Cindy or Agot Isidro at ang mga kapatid na sina Irene Maris Racal, Charleston Albi Casino at Carlo or Joao Costancio. Sa puntong iyon ay balak na ring patayin ni Bettina sina Caroline at Bingo. Sa kanilang paghaharap, emosyonal na binalikan ni Bettina ang nararanasan niyang pigati at pangungulila sa kanyang pamilya na nagtulak sa kanya para magtanim ng sama ng loob at maghiganti. Marami naman sa mga netizens ang naantig at bumilib sa nila'y tagus sa pusong litanyang binitawan ni Kyla, maging sa gawi kung paano niya ito i-deliver. Sa pagkabilib ay may ilang netizens ang nagsabi na sa husay na ipinakita ni Kyla ay hindi raw katakataka na anak nga siya ng award-winning actors na sina Janice de Belen at John Estrada.